topiko ning kabuntagon is all about kinds of death and the gift of eternal life. So, di na ito ubawaan unsa itong mga klase nga kamatayon no, din sa Biblia. Itong niagi, daghan naman ito nasigutan mahitungod sa death, na state of the death. Sa itong isa nga topic ni Jansen. So, karon ako kinds of death ni ako eternal death. So, adunay pangutana, no? Adunay pangutana day, what happens when a person dies? So, unang sa nato kung say mahitabo sa tao sa diyang siyang matay. No, kay daghan mga kuan karon, mga sikta karon denomination no nga lahi og interpretation may tungod sa kamatayon sa tao. So karon ato ning mahibaw-an. So ingon di sa Ecclesiastes no 9 verse 5, death means separation. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. So, klaro kayo diri no, sa diyang ang tao mamatay di ay musipirit, no, musipirit iyahang saman, yang mga huna-huna, sa pagyud bisan gani ang ihang mga pangalan saman malimtan na niya no mabulag na siya mong sa ang tao kung mamatay wala jud ibaw-an pero ang kini mga buhi kay ba jud sila nga sila usab mga matay. What Christians believe about the soul, no, unsa man yoy tinuan sa mga Kristohanon may tungod sa kalag, no, kay tungod ang uban sila nga ang kalag kuan pa ang buhi pa, no, uban patay. So karon what Christians believe about the soul? Many Christians think of the soul as a immortal entity within us that goes on living after death. What does the Bible say? No, kanay uban nga mga Christian karon no, nga naguna na sila nga ang soul, ang kalag dili mamatay. No, dili mamatay. Pero di sa Biblia atong basahon no sa Genesis back to the creation, Genesis 2 verse 7. I guess ko that then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. No, so aron ato ning sa tinamban pa ning pag-explanation, dust plus spirit equal living soul. No, ang abog plus spirito mong namugnaog living soul. Living soul is a human being, no. Sa Genesis 3 verse 4, the devils lie, you shall not die. Ito makita din na nga apil gihapon ni siya nung sa about temptation ni Satanas nga sa diyang mukaon si Eva anang masanas di siya mamatay apan bakak day to. Ngun pa diya sa mga spiritualism says that the dead know more than the living, and the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Satanists believe in the pagan doctrine of the immortality of the soul. So adunay mga tinuan no sa mga pagano no kaniadto nga ang kalag dili gyud mamatay. Una, number 1 is Spiritism claims the dead are not dead. No, una ang mga pagano, mga Spiritism kaniadto nga ang mga patay daw
dili na sila nga patay, no? The fundamental principle of spiritism is that human beings survive bodily death, and that the occasional under the conditions not yet fully understood, we can communicate with those who have gone before. Sulat na si J. Arthur Hill, Spiritism, History, Phenomena, and Doctrine, page 25. Kaduha, Spiritism claims the dead communicate with the living. Panila nga ang kanidawang tunay na nga matay, maka istorya pag yun siya sa mga buhi. No, say mo na yung mga tinuan sa mga Katoliko nga sometimes la mubisita sa mga menteryo kay tuo sila nga buhi pagyud, no, naapagyud ang presensya sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Kuno mga study, no, nga mong nakaatas usab sila niini nga mga doktrina, no, there is no death in the graveyard. I have frequent talks with the dead. Istorya pagyud sila. So sama na ning picture nga na sila sa menteryo apan pwede pa sila magtinawagay, no? Kita ninyo na. Yun ni Sir Oliver Lodge, I cannot doubt that people live after death, for I frequently talk with them. So karon, the Bible provides a clear answer, no? Data sa Bible perspective din nato masabtan og klaro unsa gayoy tubag niini. So karon ano na ta karon sa types, no? There are three kinds of death, no, in the Bible. Unang kamatayon is a physical death. No, physical death. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, mo ni hinungdan nga nganong mamatay ang tao, no, tungod sa sala. Walay tao nga dili mamatay kay tungod sa man ang tanan nakasala man. Ang gasas kinabuhi sa Ginoo mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Kining physical death kitang tanan ani maka-experience, no, walay exempted niini. Makristohanon man ta or dili man ta mga believers or unbelievers, no, mga dato, mga poblid, tanan maka-experience niini nga kamatayon, which is gitawag nato og physical death. So we will all die, and there is no escape in spite of the amazing advancements of technology, science, and medicine. So mo na gi-explain riya nga ang physical death, no, nga wala joy arang nga makapugong niini, no, bisan mga technology, mga scientists unsaon nila pag study, no, nga ang tao nang di gyud mamatay, no, bisan unsay gamito nila, mag-inom sila or di ba nasla kining i-apply nga mga makeup aron dili gyud mo kunot ang ilahang mga panit, no, aron maghimsok og gwapa, pero ang tao gyud moabot gyud, no, sa punto nga mulaos gyud ang panit, no, magluyag gyud ang lawas sa tao bisan sa tambal, bisan unsaon nato og once nga matiguang nata, no, ang kamatayon di gyud ni mapugnan.
sa usa ka tao. So number 2 is spiritual death. No, nasa mari naman ni apan nato lang ni ikuan karon i-review. So ingon pa diya ang spiritual death nasa Matthew 8:22. But Jesus told him, "Follow me and let the dead bury their own dead." So, unsa daw? Mula sa Matthew 8:22 nga si Jesus nag-ingon no nga sumunod kamo ug tugoting ang mga patay mulubong silang kaugalingong kamatayon. So kini nga teksto no, one of the issue no about death. No, lawom jud kayo ni siya nga topiko kay tungod sa kamatayon no nga sama na ni picture oh. Kinahanglan kay tungod aduna day mga tao usab no nga ingon pa ni Apostol Pablo nga adunay mga tao nga nagatindog abi nila nga sila buhi apan patay di ay. In what way? Not dili patay sa physically no, but spiritually. Anong patay man sila? Kay tungod wala man nila ipakaon ang ilang espirituhanon. No, although dasig kayo sila musimba, dasig kayo sila sa church apan sa ilang kaugalingon di ay wala sila tuon sa pulong sa Ginoo na no mong patay sila sa ilahang espirituhanon nga bahin. One can believe alive physically but dead spiritually. So mao to siya nung buhi sila sa ilang physical pan sa espirituhanon lang nga bahin patay sila. This Ephesians 2 verse 5. Ephesians 2 verse 5. Yung pala, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Bisan day kita patay diha sala apan kung kaubang yun nato si Kristo no sa iyang grasya kita naman nangaluwas. So tulo is a second death or eternal death no. So nato nasgutan ganina ang spiritual death. So karon ang second death. So adunay second death no nga gisgutan diriya or eternal death or final death. Sa Revelation 20 verse 14 nagisgud din the death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. So those who are raised in the second resurrection will face judgment. They will die a final death that lasts forever. No, kini yung ikaduha nga kamatayon mga pastors. No, kining kaduha nga kamatayon mao kini ang matagamtam nini ang makaapil nini kaduhang kamatayon katong nabanhaw no sa ikaduha, which is katong mga daotan. Kining mga kuana ni mga righteous ani dili maapil nini kinga naman apil man ni no dito sa langit. So mo gisguto nga those who are raised in the second resurrection will face judgment. Sila gayud ang
magatubang sa hukmanan, no? Hukom sa Ginoo. Kini kamatayon. Grabe kani pag-antos ani nila. Dili kay gingunta nga final death ingon sa uban nga walay katapusan nga kamatayon. It is wrong na itungod ang kamatayon sa tao aduna joy adunay katapusan, no? Adunay gani utlanan. But what does the Bible say? Those who die without a faith in Jesus will face eternal separation from God, no? Not suffering. If the wicked were tormented in hell forever, no, they would be immortal souls. The scripture says God alone is immortal, and only those who choose redemption through Jesus will be granted eternal life. So, nindot kayo, no, nga ato masabta, no, nga wala joy tao nga dili mamatay. Only Jesus alone is immortal. Ang nakanindot ini, no, nga saad sa Ginoo, alang ka nato nga kung ato siyang pilion, no, pinagi itong gitubos man ta ni Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross, pakamatyan ta, kung nituo ta, no, kung ato siyang gi-accept si Jesus Christ as our personal Savior, maka garantiya gyud ta, no, meaning kinabuhi nga walay katapusan. Ato nang basahon ra sa John 3:15 ug 16. Common kayo ni siya nga teksto, no? Common kayo ni siya nga teksto nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So after the final death of the unfaithful, God will create a new earth, free of sin and death. God's people will live free of pain and sorrow. They will enjoy a life of eternal happiness where sin is no more. So, mo na nino nga sa dihang malimpyuhan na ang kalibutan, no, wala malimpyuhan na, ug ang Ginoo gayud magapanaog og bag-ong langit ug ang bag-ong yuta, no, nga wala na joy sala, kamatayon, ug ang mga katawhan sa Ginoo, no, makatawan sa Ginoo ini dili na gayud magabati og kasakit, no, kaguol, bisan sa paghilak, no, da sa Revelation they will enjoy a life of eternal happiness where sin is no more. Kung sa pinadayag 21:1-4, this is one of the promises of God, no, ganahan kay ko ani nga promise para sa pampatay mo na kung ginagamit. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. The death shall be no more, neither shall there be mourning or nor crying nor pain anymore, for the former things have passed away. So mo kini ang saad sa Ginoo, no, nga sa dihang ato siyang dawaton, no, sa dihang kita mulahotay dinha sa atong pagalagad sa Ginoo, no, kung kita mo tuman sa iyang kabuton mo kini saad niya dito unya sa langit, wala na joy kagulanan, way na paghila ka sakit kay tungod ang mga butang nangagi na. So yun pa din niya, no, nga this Genesis 6:6, but as the days of Noah,
were, so also will the coming of the Son of Man be. Sa unsa daw yung hitabo, no? Nakabalo naman tanin nga sa panahon ni Noah nga aduna gayoy baha, no, nga nahitabo lunop, aduna ni lunop nga hitabo sa kalibutan. Mausab ko ni, no, sa iyang pag-abot usab, no, ni Jesus Christ dinhi sa yuta nga kinahanglan nga kita taman mag-andam. But as the days of Noah were, so also will be the coming of the Son of Man be for us in the days before flood. So atong makita mga kaigsuonan, no, nga gyud kanindot ang kita mahiapil sa una nga pagkabanhaw, which is sa 1 Thessalonians unang sa 1 Thessalonians 4:16 or 17 if I'm not mistaken. No, nga ang una nga mga nangamatay din ang Kristo. Nangamatay din ang Kristo may una nga pagasakgawon unya dito sa langit. So kung nanata rito makigsunan, makiglaan, pagkanindo tanawon nga ang Ginoo gayud maga-welcome kanatong tanan. Nakita nagmadaogon, no? Bisan pa man sa mga pagsulay, pa man sa mga pagngilad sa tanas. Ang Ginoo nalipay nga kita gayud nagmadaogon. So di nato makita, no, nga atong mga pamilya kinahanglan gyud mga kaigsuon kigalaan, no, nga atong mga pamilya usab atong i-secure sa kaluwasan og niya ng langit nga giandam sa Ginoo alang kanatong tanan. So di nako taason, no, mubo naman ning ako ang PowerPoints. So ang Diyos magpanalangin kanato, no, nagi sa ato ang presentation ining kabuntagon. So diri na natapos og mayubuntag sa tanan. God bless. Rosilo, lalimtan nimo ang kuan paghuwag apil. Sa Bible study mohimo gyud kag kuan kining apil o kuan desisyon. Don't forget that. Okay, ako ihatan ni Ivan Rimutigi ang pagkuan kining to ask questions, pag regulate sa questions and answer. Okay, good morning, Tor. Good morning. Okay, I will give you the time. Good morning, Stanan. Okay, this time, kung doon na mo yung mga pangutana, ato nang iabli, kay niabli na hanggang haan sa langit. Sige. Kisay una pangutana sa atong presenter karon. Oy, wa na pangutana. Basig si atong papangutan ni si Pastor Eliser Basilisco. Sige. Pastor Eliser, larga. Personally, wa na gyud ko'y pangutana kay ako personally nasabtan magin ako ng State of the Dead. So murag kuan kay siya kung mangutana pa ko kunya nasabtan na nako. Any recommendation o comments? Kuan lang. Ang akong ika-komentaryo or critic ba na itawag ana? Di na lang na ko mangutana, critic na lang. Ang ako is more enthusiasm pa, Pastor Carlo. The way you present, the way you kuan. Pero anyway, limited naman pugod atong mahimo kay online man. Kung face to face, kuan gyud mo kanang more energy ba. It's a challenge for all of us, even me. Thank you.
Okay, okay, thank you. A response? Mutan Mr. ako. Ferdinand? Mutan ako. Okay, okay. Sige, Pastor Kinatakan. You are Mo kwan sa ko ha. Sige, Pastor. The it does not mean that when you are asking question, you do not know that. But the purpose of this ganun natay representation, even you know already the answers, but it is needed to be acquainted with our speakers. Ipangutan niyo na sa mayon ni listener. Balo naman ko ana. But those questions that you encountered during your Bible or personal Bible studies, you have to share. Pangutan as si Roselo, iyam ng topic. So, parang ba? Para ma-acquaint siya unsay mga possible questions nga ma-encounter, aning kinds of death, o unsa gyud ang the theology about death. So mas maayo po nang makakuan siya ana. Okay? So matabangan na to siya. Pero daghan kay mga teksto sa Bible nga nag-refer about death. Okay? So pila man gyud ka component ang atong example na pila man ka how many components ato ang body? Oh. Unsa maning spiritual death? Oh. So unsay example kining sa kuan 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Sama na pagkuan abi nga tulo man din na ka atong lawas, kalag, espiritu. Nya sa base ato ang understanding sa death. Unsa man na siya? Tulo ta o duha ra? Oh. Okay, sa inyong ko diha. Okay, example Rosilo. Unsa may component nato sa Adventist understanding? Lawas, kalag, espiritu. Tulog yun ang component sa atong lawas? 1 Thessalonians. Oh, lahi ang kalag, lahi pong espiritu, lahi po ning lawas. Unsa man na? Na may mabasa di o sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. So, mo na siyang mga possible mga questions. Okay, mga minaw ko sa tubag ni Rosilo. Okay. So sa ako lang sir, sa ako lang no, dahil matag mga ano nyo, ano yung interpretation. Ito yung Rosilo ba? Doon na ikuha niya speaker di kayo makuan. So, wala. So, sa ako lang nga on understanding no kining Hinay no? first Thessalonians. Anong hinay gani? Sa inyo ha, okay ra sa inyo ha? Sa ako ito hinay man. Hinay kayo pastor yang tingog. Kuan daw sa man ikuan si mo kanang layo ka sa laptop. Lagi gidaw lagi na akong akong baba. Ganina, kusulo ito ganina lagi. Kung ipadaol. Da ako na ibutang. Ana. Tira. Klaro la? Siguro na ako tingog. Ana. So, sa ako nga pagsabot no nining 1 Tesalonica 4 o 5 1 Tesalonica 5 kapitulo 5 bersikulo 23 sa Bisaya pa ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok ka pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu kalag ug lawas pagabantayan unta kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Kristo. Kini gisgutan din ano nga espiritu kalag o lawas ang kining espiritu din niya no yung espiritu mo kini usa no kining espiritu din mo kining sa ko lang ha mo ni spiritual no kan atong spiritual no nga atong pag spiritual nato no kay tungod ang aspect sa to adoy tulo ka aspect no nga na physical aspect
aspect na ay spiritual aspect o kining emotional aspect, no? So ato makita no kining espiritu din niya kinahanglan nga sa man ni ato ni siyang ampingan, no? Spiritual kini atong pagkakristohanon, no? Atong pagkakristohanon kining espiritu din niya mo kining sa kuha lang nga pastor, mo kining atong pagtuo diya sa Ginoo, no? Atong pagtuo diya sa Ginoo unya kining kalag kini atong lawas to pagabantayan unta kini dili masalawayon nga kini nagisgot nga atong pagabantayan. So sa akong stand ani pastor kining spiritual diya mo kini ang atong spiritual, no, nga spiritual nga paginabuhi, no, dinasa at sa Ginoo. I don't know sa uban nga idea ni pastor sa ilang explanation ini. Thank you. Okay? Sorry kaya nawala ko ganina. Okay, wag Pastor Carlo. Okay, another basig na ipangutanan si Pastor Gisser Manligues, no? Ato Gisser Manligues ato dong ihatag sa yarong panahon. Wala man siya. Pastor Manligues. Ako ay Ato ihatag pangutana, Pastor Ivan. Tagupa. Sige. Pastor Tagupa, ikaw ang panahon at ito ihatag niya. You are now recognized. Pastor Ivan, good morning. Okay, So, good morning. akong pangutana sa atong presenter si Pastor Angelo. Kadto bitaw iyang gigamit ganina sa Mateo 8 verse 22 nga maingon si Jesus Christ nga pasagdae ang minatay nga mulubong siyang kaugalingong minatay. Nganong nakasulti man si Jesus Christ ato makahimo pa baday ang patay nga mukutkot sa iyahang lubnganan nga patay naman siya? Umunay akong pangutana sa kang Pastor Angelo. Pastor Ivan. Okay. Nindot ni siya nindot na nga pangutana, no? Nga nganong sa pangutana niya nga nganong ukot-kot pa man, no, ang mga minatay napatay naman siya. So, ato ni masabtan, no. Pasabot usab ni ina sa Ginoo ning mahitungod sa bautismo, no, nga gisgutan usab ni ato masabtan na tagalan nato kaning highlight. Ini gisgutan din niya sa Mateo 8:22. Susama ra usab ni din niya sa ni sa pagbautismo nga mahimo ka nga pagkatao pag-usab, no, di ato masabtan na ba, no, ningon to usa ka tawo nga unsaon man namo pagkatao nga usab nga mubalik pa ba mi sa among taguangkan sa amo ang ginikanan nga na ba. So ang gipasabot ni sa Mateo 8:22 nga ang Ginoo gyud nakita niya, no, nga ano na dyan mga tao nga nagatindog, nagatindog nga abi nga sila buhi apan sila day patay. So ato makita din niya sa ako alang, no, sa ako alang na duha ang nangamatay din niya, duhang nangamatay. Ang buhi nga nagatindog o ang kining patay nga na sa lungon. So duha ka klase nga kamatayon ang naa din niya sa Mateo 8 versikulo 22. Katula ako
Okay. Ito, daghang kayong salamat. Imong tubag. So ako lang ipaklaro nga duha ka klaseng kamatayon, patay sa espirituhanon ug patay sa material nga mga butang. So, daghang kayong salamat sa imong tubag, Pastor Angelo. Murag nawala man si Pastor Ivan. Salamat po. Hinay daw signal, Pastor Robin, hinay daw signal ni Motigi. Okay, akong ihatag ni Jay kinatagaan ang pag-mediate. Be, receive questions. Jay, ikaw magkuhan, be? Uli ni kuhan. Maglisod man si Jay. Okay, Pastor. Napay mga pangutanan nato dinhi sa atong presentation gayna or inyong comments, sa mga suggestions ninyo kang gikan kang kuan kang Brother Carlo Langit sa iyang presentation na may mga pangutana. Okay. Sugdan ako, Pastor, na ko'y pangutana. Akong pangutana, naghisgot man ni murag nabalik naman ning topic, Pastor, no? Kang kuan man ni murag ang iyang topic murag kadumdum ko kang Brother Bailado nga kuan gapon ang death and resurrection. Pero nalang ko'y pangutana, Brother Carlo. Unang pangutana nako mauni. Naingon man sa imong presentation nga ang imong presentation diha nga nasabtan nasabtan pod nga kuan kining dungan gyud pag kuan kining pagkabanhaw. Akong pangutana, ang daotan ug ang matarong nga mga nangamatay dungan ra ba na sa pagkabanhaw? Tubag kung pangutana. Ito to? Kung pangutana, ang matarong ug ang daotan nga kining nangamatay gibali ang daotan dungan sa pagkabanhaw, ang matarong dungan sa pagkabanhaw. Pangutana nako, dungan ba na sila tubag? Yung tubag niya na yara sa ako lang ha. Ni Apostol Pablo diniya sa atong basahon no sa una Tesalonica 4:16. Di natin makita kung magdungan baka sila. Kay ang Ginoo ningon di kay ang Ginoo gayud mao ang manaog pinagi sa langit nubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manlulunda og sa tingog sa tumpeta sa unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. So klaro kayo no nga lahi gyud no ang pagkabanhaw no kaling pagkabanhaw aduna na duha ka klase nga pagkabanhaw. Una, dili sila magdungan tungod pagbalik sa Ginoo itong nangamatay ganito nga nidawat diha kang Kristo nga maduluwas matutuslay unahon nga pagkabanhawon. O kining kaduha nga pagkabanhaw humana ni no sa Sige. sa Sunod. katuig. Okay, sige sunod. Ang giingon diha sa unang Tesalonica, nga nag-ingon man diha nga kay bali ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Pangutana nako, naa na ba na sa langit o wala pa? Naa na karon sa langit o wala pa? Wala pa. Okay, dapat pangutana dinhi sa Mateo kapitulo 27 versikulo 51 og 52 mao ni akong pangutana. Mao ni siya nakay nang ingon man ka nga wala pa ang mga matarong ni anang panahona. Okay. Ang mga matarong wala pa manhaw, pero akong pangutana ni ini kay katuman ning paglansang ni Ginoo na kibali nabugtuan na sa ginhawa si mitugyan na si Kristo niini sa iyang kinabuhi, pero
atong tan-awon basahon ingon pa 51 og tan-awa ang pabil sa templo nag-ili o nagisi o sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog og ang mga pangpang na nasipak og nangabli usab ang mga lubong og namangon ang daghang mga lawas nga balaan og nangamatay na nagpanggula gikan sa ilang mga lubong tapos sa iyang pagkabanhaw ngadto sila sa syudad nga balaan ug mipakita ngadto sa daghang mga tao. Oh, but pasabot usa man ni naanay mga nanay mga nangamatay kini adto nga tuon sa langit karon. Naningon man ka nga uan pa kining wala pa nagkaatos langit nabanhaw ni Kristo. Balo kog tubag ani nga pangutana. Lahi na po na nga imuhang lahi na po nga context ni Dili kay ang iskutan din is pagkabanhawan. Oh, nangamatay man ni nga mga tao. Nangamatay man ni mga tao og nabanhaw man. pero kani sa teksto Pastor J diya sa Thessalonica nagisgot ni og second coming. No second coming. Ikaduha nga pagpadayag ni Jesus Christ. Oh, pero So, kini kanina- wala pa ni sa wala kini ako teksto magibasa, wala pa second coming ani. Oh, mo ganito nga kito nga text akong giingon nga una nga pagbanhaw. Ngayon mo kagana kinsay magdungan ba ang matarong og ang daotan ug pagkabanhaw. So tubag nako matong una Thessalonica nga dili sila mudungan. No dili sila mudungan. Una gyud ang mga matarong, ikaduha ang mga daotan. So kuning imo gisgutan sa Mateo 27. Mateo 27 bersikulo 51. Kini nga gisgutan diya, dili man ni second coming. No, dili second coming. Kun dili kato na yung mga tao nga mga matarong nga nangamatay, no agi una nga pagkuha sa Ginoo. No, dagan mata na bala nga ano na matarong nga nakatunag langit. Maihap ra man nato tong mga tao nga nakadtog langit. Oh, gi-record sa Biblia. Oh, gi-record sa Biblia pero kini kay imong tan-awon daghang mga lawas nga mga Sir Jay. balaan butos Hello. plural gyud. Yes. Madungog ba ko diha? Kira Okay madungog ra, na. kira. Hello. Gi. Madungog na. Aw, abi na kog nawala na po ko. Sakto to ang imong explanation. Ako lang ang idugang ha. Sakto to imong explanation Carlo Langit kay dili man to second coming. Sakto pod ang giingon ni Pastor J nga naa po'y nangabanhaw adtong panahon na after Christ miguwa sa kuan pagka-resurrect niya. Bisan gani si Mrs. White nagsulat gani siya, no? Ako sa na iyang gisulat niyo selected isa di kay ko memorize sa mga basaw ni Mrs. White. Ako sa ning tan-awon ang unsay pasabot ani basta volume 1 SG page 69 paragraph 1 nag-ingon sa dinhi those favored resurrected saints came forth glorified. They were a few chosen and holy ones who had lived in every age from creation even down to the days of Christ. Sa ato pa nagsuwat si Mrs. White nga dunay mga tao favored resurrected nga mga saints na nangamatay sugod nga mga pinili nga mga balaan sugod pa sa paglalang even down to the days of Christ. So therefore dunay mga tao nga panahon ni Kristo nga nangamatay nga matarong unya sa pagbanhaw niya ni kuyog ni niya ni mobito nang gibasa ni Pastor J nga naay nga bungkag nga mga lubnganan. So ni anang panahon na kadtong nangamatay ato imutang kay sugod pa man sa creation kadtong nangamatay nga mga balaang tao in short tuan na gitos langit karon kay gisigundahan ni Mrs. White ako ning isendron unsay pasabot aning 1 SG na page 69 paragraph 1. So therefore naanay mga matarong sa panahon sa creation until sa panahon ni Ginoong Hesus nga nangamatay nga mga matarong nga tuan sa langit.
Pero sa ikaduhang pagkabanhaw sa atong panahon karon, wa pay nangadto. Wala pay second rapture nga hitabo. Kay way rapture ron. Ang Mabili atong ko- gihulat ang pagbalik ni Kristo sa ikaduhang pag-anhi. Pero Ako sa gani kaniadto, gipangutana, doon na Pastor Ivan. panahon ni Ginoong Akong Na ako pangutana, kadugang. akong pangutana gani nga naa na ba yung mga matarong nga tus langit nga gikan sa ilang pagkapatay na banhaw. Okay, another question. Lingaw. Mga tanak ko. Sige, sige, Hindi salamat ko sa na- tubag. Pastor Randy. Sinay ka hatag nga Oy, kwan, pangutana. mutana. Nakoy pangutana. Hello, madunggan ra ba ko? Pastor Junel, Yorka, basig na ay ikadugang karon. Ika Basilisco, comments or unsa ba? Basilisco daw, Basilisco. Ning abot man ta nga sa punto nga katong mga nangabanhaw diha ang panahon ni Okay, Kristo. man tingali. Ning abot murag di ko niya madunggan ba? Pastor Robinson, akong iuli ang Murag Ay, hinay ang para kunin mo sa signal. imo Pastor Ivan, hinay imong signal. Madunggan ba ko? Dungog man sa Basilisco, pero si Rimutigi dili maka Sige. Ang akong pangutana ba ani? okay. Ning abot man ta sa punto nga naa na nakasaka diha sa langit. Wala na to na-clarify kung asa ni nga langit kay nga to biyang nasayran na ay tulo ka klase nga langit na ay starry heaven na ay katong sa di ba na sa to ang doktrina ni ana sa putanan na to ang Biblia. So kung atong tugutan nga kato sila nga mga tawo nga nabanhaw ni atong tungura sa panahon ni Kristo sa iya nga pagkabanhaw po ning uban ngadto sa iya dito sa langit. So asa man ni sulod si Kristo dito man gid sa ikatulong langit. So kung atong tugutan nga si Kristo o katong mga katawhan nga nabanhaw ni anang tungura mga matarong ning uban kang Kristo diha sa langit nga gisudlan ni Kristo which is ang ikatulong langit murag mo kontradik na din hiya sa Juan 3 kapitulo 13. So mala pa din hiya wala pa nakasaka sa langit gawas sa anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. So na to pag reconcile na nga mao nga duha ka murag contradicting ideas. Sa to nga bersikulo, Pastor? Juan kapitulo 13 bersikulo 13 kay ang idea man god katong mga nabanhaw panahon ni Kristo ning uban kang Kristo dito sa langit. So asa man si Kristo ning sulod dito magid sa iyang gigikanan sa katulong langit. So mo contradict na din hiya sa idea sa Juan kapitulo 13 bersikulo sa Juan kapitulo 3 bersikulo 13 nga nag-ingon din hiya nga wala pay nakasaka sa langit gawas sa anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. So asa man gikan ang anak sa tawo dito gid sa katulong langit. So asa man siya mobalik dito sa ikatulong langit. Pastor. Og walay tao nga nakasaka sa langit kundi ang nanaog gikan sa langit ang anak sa tao nga anaa sa langit. Kini iya ning gisgutan sa dinhi pa siya sa yuta. Pagkamatay niya, therefore na siya kauban nga mga tao dito. Kay kani iyang gisulti naa pa sa dinhi sa kalibutan. No tawa Juan 3:13. So pagka matay niya, nag-ingon naman pud ang Lucas. No, na may gisuwat si Dr. Luke nga sa pagkamatay niya, nagkanayay nung na-resurrected nga mga tao, gikan pa sa beginning, sumala po ni Mrs. White, hangtod sa panahon ni Kristo, niya og langit. So kani, napapan sa kalibutan. Remember that Jesus Christ is human being ni aning panahon na. Nga gipadala ni Ginoong Hesukristo siyang amahan dinhi. So, gisulti, panahon nga naa sa dinis kalibutan. Unya sa diyang namatay na siya, ipaklaro kadi mutanaw man ta dili man diri ta mag-focus mutanaw man ta sa unsay pang paghitabo niya diha panahon sa iyang kamatayon. So ni pabor si Mrs. White o sa sinulat ni Luke nga si Kristo dunay mga kauban sa dihang siya nabanhaw diha sa lubnganan. Gani kung imong tan-awon gani ang Lucas 12 nga ang katong kawatan naingon sa Ginoo pasaylo ako, insa Ginoo, kumuadto ka sa paraiso, uban na ako. Unsa ingon dia, karon dayon muadto ka sa paraiso, but dili nagpasabot nga anang panahon na muadto din siya sa paraiso. So, nakita nato nga human siyang pagkabanhaw naagyoy nangadto og langit. So kini iyan ang gisulti dinhi pas kalibutan. Una nga wala ni magpasabot nga diha ra kutob, atong pagsabot mubo kayo kun dili atong dungagan
Kaya nga naman, naghisgot man gyud dito nga naay mga tao niadto og langit. Pastor Carlo, Dugang. Pastor, pwede mag-additional, Pastor? So dugang na ako nga tubag no. Dugang na akong tubag no. Pastor Carmen, Sa Go. pangutana ni Pastor Luther. Si Kwanza, si Rosilo sa, Dugo? Rosilo. Sige, ikaw sa Pastor Rosilo. So dugang na akong Marcelo. tubag. Sige, gusto mo tingin kamay. Dugang na akong tubag kay Eliezer. Na Pastor Eliezer nga wala gyud nag-contradict no. Disgutan niya nga mga teksto. Labaw na ni diya sa Juan. Ihatag niya nga teksto Juan 3. Juan 3:13. No sa Juan 3:13 nga walay nakasaka. Tinuod na nga wa joy nakasaka. No? Dito sa langit kay kung atong tan-awon ang pagkayab ug ang pagsaka lahi na sila. No? Ang pagkayab ug ang pagsaka lahi na sila kay mga tagsaka literal nagyoy hagdanan. No, kung tagkayab gisapuang yun sa panganod. Tinud na nga way nakasaka dito sa langit. Apan katong mga matarong uban to sila ni gikayab to sila no dito sa langit. So maro to akong dugang nga subag kay sa Eliezer. Salamat. Okay, thank you. Pastor, Jason, you're recognized. pwede ka madugang? Okay, Pastor Jason, go. Actually, tama ang gingon ni mo, Pastor Ivan. Wala gyud siya nag-contradict kay Old Testament pa lang daan, nanay naka-state sa Biblia nga nanay gisaka sa langit. Dali ato makita si Enoch, si Elijah. So asa man dito sila padulong. Kailangan Moses. magnarato sa kawanangan sila. So nanay nakaadtog langit. Pero kana pag-ingon ni Jesus Christ manggudiha sa John nga walay nakasaka sa langit, nagpasabot ang context maguna na mga kaigsoon, nagisgot magusag kanang second coming, nagpasidaan na siyang kamatayon ug siyang pagbalik. Unya, kung atong tan-awon pod, ang pasabot niya nga way nakasaka dito sa langit, kung ikaw lang maningkamot sa pagsakag langit, di ka kadto. Di ka kadto. Mabitaw na ingon si John chapter 14 verse 1 to 3, I will come again aron kuhaon ko kamo. Kung di na ko atwa usab kamo. So kung tanaw na to ang sitting sa Old Testament time pagkayab sa mga example ni Enoch, ni Elijah, wala gid sila ni kayab nga sila lang, nilupad lang sila padung dito. Gani si Elijah to nakita igsuon nga gisakgaw gisa sa karwahe. So meaning to say kung iya lang ka galing paningkamot nga mosaka dito, di sa kasaka. Mao nga naay mga pamaagi sa Ginoo. Now dira sa giingon ganiya sa sa Luke ug sa Matthew chapter 27 verse 50 to 51 nga nay nga banhaw during sa pagkamatay ni Christ. That is truth. So bisan si Ellen G. White nag-state about niya na gani usa na sila nga kabahin sa 24 elders kung tanaw na to ang Revelation chapter 4. So nanagid sila sa langit. Dili sa contradict kung atong sabton ang Biblia nga kanang unsay nga kanang sabto na to mga kaigsuunan sa kanang pagsabot na to nga tawhanon, mura gyud magka-contradict ang balang kasulatan ug atong gamitan og exegesis mga igsuon, murag maklaro gyud nato ang balang kasulatan. So mura na ako ikadugang. Okay, salamat. Sa di pa gyud mo sulod si Pastor Basilixco, I will inform him nga ang iyang gibarugan susama na sa Church of God, Church of God and Jehovah Witness. So, magbantay ta anak kay inana pud ang style nila, no? Kaya nga tong standaan na ginakadtog langit. Okay, at tong ihatag ang panahon ni Pastor Basilisco kay murag nato idugang. Sige, Pastor, go. You are now recognized. Okay, so ato ang naklaro karon nga ang base ato ang mga nag-gather na wrap up nga idea nga karon sa tong kapanahunan karon this very moment naa nagyoy mga tawo nga nakasulod diha sa ginatawag nato nga ikatulong langit. Ay kung maghisgot man gud tag langit tulo man gud na ka klase. So mala pa ni Pastor Carmen lisod pod kayo ug diha ra sila sa kawanangan. Now so atong na wrap up karon nga
sa panahon nato karon naa na gyud ay mga tawo nga nag-una na dito sa langit. Pastor, Tuwa na pastor. gyud sa katulong langit. With kanang heaven ba? Tayo pa rin. Akong klaruhon. Unsa tayo moingon nga sa panahon nato karon, sa atong panahon karon, na po natong langit, mao ba ang akong pagsabot? Okay. After the death of Jesus Christ, sumala sa imuhang nga gibarugan, after Jesus Christ resurrected, so katong verse nga gigamit na ko ganiha sa John chapter 3 verse 13, applicable lang to siya before death, before the resurrection. Nasakto ba ko? Pastor, nasayop ka, pastor. Asa to pa? Ano naman to siya? Ang gibasa ni J kinatak-an kanina, taman lang sa panahon ni Ginoong Hesukristo sa dihang ni ukab ang lagmanan pag-resurrect Okay, niya. Sa pagkakaron ang mga tao nga buhi karon sa panahon pod nga ni kayab na si Kristo at ibutang ba atong panahon nga ni kayab na si Kristo. Ani Resurrect. ako sang klarohon na kay murag naglahi atong kwan. Ani ha? Oh, sige. Katong verse nga akong gigamit ganiya sa John chapter 3 nga naghisgot dito nga wala pa gayoy tawo nga nakasulod sa langit gawas sa anak sa tawo nga ninaog gikan sa langit, di ba? So kato siya nga verse nga akong gagamit ganiha matod mo, kato siya nga bersikulo applicable lang siya before the resurrection. Kay kato jud nga panahon na wala pa gayoy tawo nga nakasulod sa langit kay wala pa may katong mga wala pa man si Jesus Christ ato nabanhaw. So wala pa yung mga tao nga nabanhaw pod kay kato bitong nabanhaw with Jesus Christ sa iyang during na resurrect si Jesus Christ. So pagkabanhaw na Jesus Christ, nanay nabanhaw pod nga kauban niya nga nang wali gani dito sa mga katawhan, nya ning uban dito sa langit. So kadto siya kana nga mao nga panahon hangtod karon. Ayaw do nga gighangtod karon. Ang gani kay I mean ilimit na to ang atong tibok. Kay limited ra. Taman ra sa pagkamatayo ni Kristo. Mo gani. Kato Ayaw sila nga inahangtod mga ka. tao. Karon Dili. panahon ra gyud. Ha? Ani, Tay pa ako basta. tayo. Ay ani aron nato gyud masabtan ba? Wala ko nagbuot pasabot nga hangtod karon na apay ginasaka dito sa langit, wala na. I mean, kadto sila nga mao nga mga mataro nga nabanhaw adtong tungura, Oo. tuwa sila karon sa ikatulong langit with Jesus. Hangtod karon. wa may supak ana. O gani, Kay- so muna siya akong buot pasabot. Oo. Kay sumala pa ni Pastor Carmen na bisan gani sa unang panahon sa Old Testament nanay mga tao nga ni adto og langit third heaven gyud ko. One to, dili. Oh. Sakto Kana po siya nga idea, mo contradict na po na sa imong giingon nga ang John chapter 3 verse 13 nga kuan lang before kana siya applicable before sa resurrection. Wala ko na yun. Ingon ko ganina nga kanang pagkasulti ni Ginoong Hesus panahon lang na sa iyang pag-anhin sa kalibutan. Gisulti niya ba? Iyang gisulti panahon pag-anhin niya sa kalibutan. Hinundumi nga wala man gyud padala si Kristo nga ang Ginoo nga dinhi sa kalibutan mao man si Ginoong Hesukristo. Unya gisulti na sa iyang tawhanong kinaiyahan dinhi sa kalibutan ni Ginoong Hesus. So nagpasabot nga anang tungura gisulti na anang panahon na. Gipaklaro pa na ni Pastor Jason kanina nga dili gyud tag og langit pinaagi sa atong kaugalingon kun dili kang Ginoong Kristo. So makaadto ba dito mga akong pangutana makaadto ba ditong mga tawo kaniadtong panahon nga sa iyang pagkamatay na resurrect siya unya nay nangadto po mga tao dito sa langit panahon ni Ginoong Hesus dili nakaadto kung wala si Ginoong Hesukristo. So only ra gyud ang makapaadto nitong langit si Ginoong Hesukristo wa nay lain. So dili nimo maaplikar kana nga argumento kay si Kristo ra gyud ang makapaadto natong langit. So akong pangutana nakaadto ba dito sa lagwa si Kristo? Wa na banhaw. Dili pinaagi ra gyud kang Kristo. So naanay gyud nakasulod sa so ang nakuan ko ba kay diha sa to pa sa inyo nga sa ato ang pagsabot di ay even the Old Testament period kato sila Elias kato sila Moses nisulod na gito sila sa third hand. Kaya naman ko nabasa din niya sa sinulat ni Ellen White. I don't know, nakalimot ko sa kwan. Sumala pa niya dito sa stand niya kang Enoch nga si Enoch naa gibutang sa Ginoo diha sa planeta nga pitoy bulan.
ako na siyang pangitaon. Pero mo kani nangutana ko kay mangutana ko but pasabot murag wa pagid kay nako na nakuha. Naglawom na Sige, kayo Black. pangutana ba? Sige, larga. Karlo Langit. Pastor Carlo. Oh, okay na. Wala na. Wala na, okay na. So, pwede ko mangutana. Sige, Pastor Isael. Go. You are now recognized. Katong niingon si Jesus Christ ba nga karon-karon dayon uban ka nako. Tinuod nga nakauban to pero sa kaning memorial. Katong sa time na nga pagkabanhaw ni Jesus Christ nakauban pa pud to siya. Kay sumala man nga dunam poy nabanhaw pauban niya. Ana ra Atong akong patubagon pangutana. atong patubagon si Pastor Carlo Langit kaya marong report. Okay, atong hatag yung panahon. So, unsa to imong Juan Isael? Nasigutan naman na ganina, no? Nahitungod na ng Juan Clarify lang akong pangutana. 1:3 man na. Gihatag ni Juan. Dahil sa mo ba? I-clarify lang akong pangutana. Sige. Ang ako ang pangutana, ingon si Jesus Christ na itong usa ka kawatan nga karon-karon dayon uban ka kanako. Tinuod nga nakauban sa Memorial Garden kung atong pagkatawgon. Katong sa time nga pagkabanhaw ni Jesus Christ, na-appeal pod ba siya sa pagkabanhaw? Kay sumala sa naisgutan aduna may nabanhaw usab sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Mao lang akong pangutana. Sumala sa Excuse me lang, murag naisgutan na ganiha ni Pastor Ivan. Gi-explain na niya. na-explain gini ganina. So, clarification lang daw. Nga nag-ingon siya nga dili pasabot nga niuban dayon tong kawatan nag-ingon gi-explain na ganiha pero kung gustong modugang pwede ra pod i-answer ni Pastor Carlo. Okay. So, sa gisgutan di nga karon-karon dayon muuban ka. Gisgutan na nga si Jesus Christ, no, sa dihang siya namatay. No? Dili dayon nga ni kuan siya ni uban dayon siya ato, no, sa kamatayon ni Jesus Christ. Itungod sa diyang namatay si Jesus Christ, no, katong nangamatay usab, no, nga mga balaan, itong nangamatay usab nga mga balaan ni uyog usab kadto, no, dinakang Jesus Christ sa diyang siya niatog langit. So, salamat sa pagtubag. So, mao lang to akong clarification kung nakauban pa pud to siya sa pagkabanhaw ni Jesus Christ dito sa langit usab. E nakauban man siya sa Memorial Garden. Anak ko'y dugang mga kaigsunan. Okay, last Ilagal. na ha. Kay midapan sa tag-oras, apit alas 8. Anak ko'y dugang about atong mga bihag atong pagkabanaw ni Christ nga napoy nabanhaw. Nasa basaw na to ang Epeso 4 bersikulo 8 mga kaigsunan. So na may balang kasulatan dia. Naput nay gisulti dia si Apostol Pablo Epeso 4:8 nga pagsaka ni Kristo dito sa langit nagdala siya og mga bihag. Nang tanaw na tong komentary ni Lindsay White mga kaigsunan, takdo na siya dito sa Matthew chapter 27 verse 50 to 52. Ang katong mga bihag nga dala ni Christ, wala laing gato nang resurrect during pud sa iyang kamatayon. So, ang katong giingon ni Pastor ganiha, Basilisco nga si Enoch nasa planeta lang wa pa siya sa langit. Di ra man kay si Enoch ang gikayab. Si Moses, gibanhaw man si Moses. Asa man po dapit gibutang si Ginoo si Moses. Oh, si Elias. Mo na siya mga question mga kaigsunan. So dili gyud siya nga kanang pamatuod nga kontradikto nga bersikulo.
di po to ingon applicable lang during sa wa pa namatay si Kristo. Applicable po siya from the Old Testament until sa New Testament. Kay ang konsepto atong nga bersikulo nga kung ikaw lang mo sakasaka sa langit, di jud ka makasaka. Mo bitaw na mobalik si Christ para ang mga matarong iyang kuhaon mo na konsepto sa balaang kasulatan. Mura na ko'y kadugang makaigsunan. Okay. Thank you. Wala na Lami time. pa- Ivan, wala na time. Okay, thank you. So, Thank you. Salamat Pastor. salamat kayo sa participation sa tanan nga nagahatag og mga contributions sa questions sa answer. I really appreciate that. Salamat po ni Ivan o ni Jay o salamat po ni Carmen ka-join. So please kamo mga leaders sa grupo kinabangay sa rumuno kay kining uban man god murag maglisod o present that ang problema nako wala tayo mo present panahon sa kuan karon kung may gali kana pugo si Rosilo pag present karon. So atong kining uban pa nga wala maka present. Tanawa inyong mga grupo kitsa ning wala pa maka present para nga Sir, pwede mo question mo, sir. Brian, Dani. Sir, pwede mo question, sir, kana sa school field, sir ba? Mangutan na ko, sir, asa ko posible ma-assign na, sir? Mangutan na ko, sir ba? Sa Posible school, ma-assign, sir. Sa field school, sir. i-finalize na to na. Nasa na ay to wala problema ko kay tanan dapit. Walay dapit nga yun na to adi na maayo. Tanan man dapit. So posible rin sa Davao ka o sa Southern. Okay, sir. Ako lang giklaro, sir. Sa pagkakaroon, sir, wala pa magod ko nakalaga, sir. Na pa magod rin sa Visayas. Pero plano ko karon in sa May, Last week sa May. Last week kumunta sa May. Yes, sir. Kay ako bang plano? So ang pinakamaayo magpa-enroll og sa iyo para ma-plaster po nato og ang pinakaunang ma-enroll mo ni una nato mapadala. Okay. Sige, sir. Awahi pud mahuman. Samon mo adto mo did mo pa-enroll mo first week na mo sa John. Dito na po mo sa mahuman po mo. Dito na po mo sa first week of August. So affected inyong kuha di magid mo. Dito mo na to nang wajod. Duha ka bulan. Okay? So, Thank you. Thank you very much. I am happy that this morning nakakuan tabi sa Antuan kining Linus Pugos no. At least Carlo ikuan tong mga recommendation no. Lungagad gamay ang energy para ang imong Bible students di pud makatulog. Don't forget to get decisions jud. Kuha ni mo decisions para makuha jud siya. So lahi kini at least makuha na to ang mga pangunta possible questions ma-encounter nato. Muni purpose ini. Nganong ako dili ko magpapasan ining wala magtambungan ini ato ang discussion kay dili man sila na-acquainted. No? So mapangutana nga ma-encounter. Loy kasi teacher niyo ining kuan sa Pico agoy. Atong niadto ko at simbahan nakaadto ko. Nakahuman na. Human na siya, graduate na. Pagbisita na ako. I am proud nga I was very proud nga kuan I am the teacher. Yan ang inyong kuan dinasa sa inyo ha. Te balintong kayo ang mga theology, pastang looya, doktrina, iyang dinadaan sa simbahan. Basta kay nagmahay ko nganong nag-angkon bigyo kung ako estudyante. Tigong una din ako gyud that by the at least nga dunay di punta maulaw ba no. Okay, we will close it. May request brother Igaw to close our meeting this morning. Brother Igaw. Pray. Sa umagang ito, Ama, lubos po kami nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan na binigay bawat isa sa amin at lalong-lalo na sa aming mga pag-aaral sa umagang ito na ito'y nakapagbibigay sa amin ng kaalaman at magagamit rin namin ito, Ama, habang kami ay nagtuturo sa iyong banal na kasulatan. Salamat na patuloy ang iyong paggabay bawat isa sa amin sa umagang ito. Salamat sa mga biyaya na aming natanggap.
at lalo-lalo na Ama, bigyan niyo po ng biyaya at kalakasan ang aming mga kasamahan sa umagang ito. Salamat sa iyong pagdinig ng aming mga panalangin. Patawarin niyo kami saan man kami nagkulang na sumpungan at nagkasala. Ito ay aming hiling at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, thank you very much. Mura pa rin, kibuloy din si Igaw.